Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto, pasintabi ho sa mga naghahapunan ha. Ngayong oras na ito, medyo maselan po ang inyo pong matutunghayang video. Kung yung pong mga bully dyan, tuldukan nyo na itigil na ho yung inyo pong ginagawa pong pag-alipusta ho sa ating pong kapwa. Dahil may mga taong maikli lang po ang kanila pong PC, yung kanila pong tawag nito, Ben? Temper. Minsan, kapag sumobra na ho, baka mandilim mong paningin nila. Naku. Ito po yung nangyari, ang karumal-dumal po na krimen na nangyari po dyan sa Makati. Panoorin po natin. Sinadyang tusukin ng bakal ang bangkay ng isang construction worker para ilubog siya at itago sa imburnal na ito sa loob ng barak sa barangay Tejeros, lungsod na Makati. Pasado alas 9 ng gabi noong 25 ng Marso taong kasalukuyan. Ang nagturo pa sa otoridad sa kinaroroonan ng bangkay ang mismong pumatay sa kanya na si Ricky Gomez, 20 anyos at caretaker na naturang construction site. Kinilala naman ang biktima na si Roger Pasilan, 45 anyos. Nakonsensya raw kasi ang suspect kaya't pumiyok din siya sa krimen. Eksklusibong tinutukan ng crime desk ang kasong ito. Kuha ng CCTV ang aktong pagsuko ng suspect sa barangay hall ng Tejeros. Ito'y matapos siyang kumbinsihin ng kanilang amo na sumuko. Ang sabi ng engineer, yung tauhan niya nakapatay. Sabi ko, dalhin muna sa Bantay Bayan, paalam. Tapos yung Bantay Bayan, iba-blatter. Then itatawag sa PCP1. Kwento ni Ricky sa mga Bantay Bayan, ginulpi raw kasi siya ni Roger at pinaso ng sigarilyo sa likod. Sa galit niya, gamit ang 31 pulgadang haba ng jungle bolo, pinagtatagaan niya ang biktima sa ulot katawan. At sa takot niya nang mapatay niya ang katrabaho, itinago niya ang bangkay sa imburnal. Sa pag-amin ni Ricky sa krimen, sinurrender niya rin sa otoridad ang bolong ginamit. No'y kalmado siyang sumama sa responding mga pulis. Sa brutal na pagpaslang ni Ricky kay Roger, ramdam ang tindi ng galit ng suspect sa biktima. Pagdating ng pulis natin doon, nakita ron sa isang manhole yung cadaver ng victim. Upon recovery, marami nga itong tama ng hacking o hacking wounds. Visually, nakita sa mukha at saka sa leeg. Maraming tama ito na halos mahiwalay mahati yung mukha ng victim natin. Tinungo ng crime desk ang naturang construction site kung saan nagtatrabaho ang suspect at ang biktima. Kwento ng katrabaho nilang si Mark, mabait at masipag daw na katrabaho si Ricky. Sadyang sanggano lamang daw si Roger. Madalas daw talagang binubuli ni Roger ang binatilyo na humantong pangaraw sa panonorture. At noong gabi, bago mangyari ang karumal-dumal na krimen, lasing na lasing daw si Roger at pilit umano niyang kinukutongan si Ricky ng 200 piso pambili ng shabu. Hinihingan siya ng pera. Tapos, yung pagsabing, wala akong pera eh. Galit yata yung suspect. Siyampal siya, sinuntok. Pinasok pa na sigarilyo sa likod. Sa eksklusibong panayam ng crime desk kay Ricky, gate niya, nagdilim lamang daw talaga ang kanyang paningin dahil sa pananakit sa kanya ni Roger. Pinagsasuntok-tuntok po na ako sa ganito ko pa sa tapos yung pasok ko sa likod. Pinasok ka ng Sigarilyo po. Ginawa ko po sa kanya, kinakubeta ko. Paglapit ko, pinampas ko na lang. pinagtataga mo na. Tapos saan mo iniwan yung bangkay? Tapos nung sa sobrang nervous at ayaw ko naman na malaman ni sir na meron akong ginawa. Binuhat ko nga, linagay ko doon sa loob ng drainage.
Masakit mang isipin na tila biktima lamang din si Ricky ng pang-aabuso, sadyang ang paggamit niya ng dahas, paglabag din sa batas. Naharap tuloy siya sa kasong murder. Merong kasabihan nga, Ben, no? Kapag puno ng salok, hindi mo na talaga mapipigilan. Nagagantihan mo talaga yung gumagawa ng kalokohan at pang-aabuso sa'yo. May Pero ganon. para sa akin, Lex, kung kayo ho'y nanonood dito na prime time, meron ho mapupulot na aral. Yun. Sa mga ginagawa ho ng biktima at sa suspect, either way, makikita nyo ho, kayo'y magbabalanse. Tamang sinabi ni Alex, pag napuno na, kung minsan may mga taong tahimik, Clint Eastwood yung dating, loner. Pero pag inapin mo na yan, nagpa-pile up na yung galit, yan nabubuo at pagkatas tama, sinabi mo kanina, nag-snap. Pero hindi dahilan yan. Pero kung tayo ho sa sitwasyon natin, na nakikita natin, kung kayo ho'y mga bully, kung kayo ho'y yung mga ginaganyan, kinakailangan may nakakausap ho kayo, may nasusumbungan ho kayo, huwag nyo hong ilagay ang batas sa kamay ninyo. Tama yun. Ito'y pagdudusahan rin po nito ng biktima, at the same time suspect rin po siya. Pero sa mga ganun po, kaya panawagan ho natin sa mga nambubuli po dyan, tandaan ho ninyo, meron pong batas against that, at sana po intindihin ho natin. Huwag nyo pong paabutin po sa ganitong eksenang ito na meron pong namamatay. Kausapin po ninyo ang mga taong may ganito pong attitude na nambubuli po, nang aabuso po ng ating pong kapwa.